Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Lunes Santo, March 30, 2026. Ito po ang special Holy Monday po natin sa Chapel of Worship Christian Faith Ministry. Nung nakaraan po ay nagdiwang po tayo ng araw ng Palma o Palm Sunday. Isa nga po ito sa mga nakita ko na tradisyon natin sa Kristyanismo, ang pag-aalala sa ginawa ng Panginoon sa pagdaan niya sa templo. Nalala natin ang kababaang loob niya at ang pagtupad sa propesya na ginampanan niya bilang siya ang darating na Mesiyas. Ngayon naman po, ngayong Lunes Santo, tayo po ay ipagdidiwang naman natin ang kanyang susunod na gagawin na nakapasok siya sa templo ng Jerusalem. Search for a dark spot solution. Nivea Super 10 Body Serum. Reduce stubborn dark spots. At ipangawitan ng Panginoon. Patin mo na ikaw ay mamasdan, makanikat, sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y nadulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo. Pagindapatin mo na ikaw ay mamasdan, makaniika at sa'yo ay pumisan. Lubin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Lukluk ka ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Kayo po'y manalangin. Dakilang Ama, kayo po'y nasa langit. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa aming mga buhay. Muli ginugunita namin ang banal na araw na ito, ang Lunes Santo. Tulungan niyo po kami na bilang inyong lingkod na mapaintindi sa mga tao. Ang tradisyong ito ay hindi sa tradisyon kundi ang paggunita sa ginampanan nyo. 2,000 taon na nakakaraan, ang pagtungo nyo sa banal niyong templo ng Jerusalem. Tulungan niyo po kami na maunawaan ang mga bagay-bagay
at maalala namin at patungkol sa inyo. Linisin nyo kami at patawarin nyo kami sa aming mga nagagawang pagkakasala. Gayon din po ang kasalanan namin nagagawa sa ibang tao. Tulungan nyo kami magpatawad sa iba. Dinadalangin po namin, Ama, sa inyo ang paglilinis ng aming puso. Kasihan nawa kami ng inyong banal na Espiritu Santo upang magawa namin ang inyong kalooban. Muli ito po ang aming hiling at panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay magpatuloy. Ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama. Magandang gabi po sa inyo, mga kinikilo kong taga-subaybay. Ngayon po ay Lunes Santo. Halimbawa po kaya ay darating ang Panginoon sa ating pamamahay o sa ating buhay. Ano kaya mo natagpuan ng ating Panginoon sa banal na templong ito? Sapagkat itong katawan po natin ito, ang tinuturing ng Panginoon na kanyang templo o banal na tahanan niya. Ano kaya makikita ng Panginoon bilang ating bisita? Ano makikita niya sa ating buhay? Makikita niya kaya ang basura sa ating buhay? Makikita niya kaya ang kagandaang loob natin sa ating kapwa? Makikita niya kaya ang mga mali nating gawain? Halimbawa na lang sa ating lamesa, marumi po kaya ang ating pamamahay kapag nakita ng Panginoon? O itutumba ng Panginoon ito dahil nagagalit siya? Dahil anong ginawa natin sa buhay na ito na pinagkaloob niya? Sapagkat ang buhay natin ito, ang katawang ito, ang espiritu na ito, na pinahiram sa atin ng Panginoon Diyos, ang kaluluwa na ito ay pag-aari ng Diyos. Ayaw ng Diyos sa atin ay ang mga maling gawain na unang-una niyang, nung unang itutumba sa atin ng Panginoon, sakaling dumating ang panahon na tayo pagsusulitin niya. Itataob niya ba ang mga lamesa? Ano po yung mga lamesa yun? Halimbawa po yung mga pride. Pride natin, bitterness, o pagiging sobrang abala sa mga bagay-bagay na mga walang kabuluhan. Halimbawa na lang po mga gadgets, o yung trabaho po mismo ba natin nakakahadlang po sa paglapit sa Panginoon. Ang gaya po ng pagsusuri natin, kung ating malaala, yung nakita ng Panginoon ang isang puno ng ulibo, sinabi niya, ang isang nagbubunga at isang punong-puno lamang ng dahon. Susuriin ba ng Panginoon Diyos sa ating buhay bilang mga alagad niya, bilang mga Kristiyano? Ano bang meron tayo sa buhay natin? Puno ba ng mga dahon, puro salita? O naatin lang tayo sa simbahan? O nagpo-post lang tayo ng Bible verse sa social media? O tunay nga bang may bunga ang ating buhay pananampalataya? Kaya kailangan nating matutong magpakumbaba kahit gano'n na tayo katagal sa pananampalatayang Kristiyano o nasa bansang Kristiyano, kung wala tayong pagpapatawad sa puso, kung hindi tayo marunong tumulong sa kapwa, hindi talaga natin nakamtan ang kalooban ng Diyos. Ang susi nito, papasukin natin sa bahay natin ng Panginoon, hayaan nating sirain niya ang mga bagay-bagay na hindi karapat-dapat sa bahay na to, sa templong ito. Ano ba makikita niya sa ating kwarto? Ano ba makikita niya sa ating kusina? Ano ba makikita niya sa ating pamamahay? Anong anyo ang makikita niya sa atin? Tayo ba'y puro trabaho na lamang? Puro karir na lamang? O puro sarili na lamang? O puro pera na lang ang iniisip?
Ano bang sikretong mga relasyon o ano mang lihim sa ating puso ang hindi pa nakakayag? Tunay nga po, Panginoon, kayo lamang po nakakalam ng mga bagay-bagay. Marapat lamang nabigyan natin ng lugar sa puso natin at buhay ang Panginoong Diyos. E na kailangan sa sikretong lihim tayo mananalangin sa Kanya. Ibibigay natin ang ating buhay sa Kanya. Meron ba tayo sa ating bahay? Halimbawa, meron ba tayong altar sa bahay? Tayo ba'y mayroong kung tawagin ay kwartong panalanginan para sa Panginoon? Mahalaga po na binibigyan natin ng importansya ang pananampalataya sa ating buhay. Ang mundong ito ay napakaingay. Tunay nga po na napakagulo ng buhay na ito. Ang gaya ng awitin na kinanta natin kanina, dapat sinisiyasat natin ang buhay natin. Dapat itong tahanan na ito, nasa Kanya naman talaga, itong banal na tahanan na ito, siya lamang po dapat ang maghari sa ating buhay. Ang pamagat ng ating pag-aaralan ay patungkol sa ating templo o linisin ang templo ng ating puso. Tayo po magpatuloy. Ang ating teksto ay matatagpuan sa Aklat ng Mateo, Kabanata 21, versikulo 12 hanggang 22. Ito po ang pagpapatuloy natin mula sa pag-celebrate po natin ng araw ng palaspas ng nakaraang linggo. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral, pagsubaybay. Tayo po samahan niyo po ako sa pagbabasa ng banal na salita ng Diyos. Mateo Kabanata 21, versikulo 12 hanggang 22. At pumasok si Jesus sa templo ng Diyos at itinaboy niya ang lahat ng nangagbibili sa templo ng Diyos at tinaboy niya ang lahat ng nagbibili at nangamimili sa templo at ginulo niya ang mga dulang ng mga namamalit ng salapi at ang mga upuan ng mga nagbibili ng kalapati. At sinabi niya sa kanila, nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay pananalanganan. At tapos ginawa niyong yungib ng mga tulisan. At nagsilapit sa kanya sa templo ang mga bulag at mga pilay at sila ay kanyang pinagaling. Natapwat nang makita ng mga pangulong saserdote at ng mga skriba ang mga katakatakang bagay na kanyang ginawa at ang mga batang nagsisigawan sa templo na nangagsasabing, O sana sa anak ng Diyos ni David, ay nangagalit sila at sinabi nila sa kanya, narinig mo baga ang sinasabi ng mga ito? At sinabi sa kanila ni Jesus, Oo, kailanman bagay hindi nyo nabasa mula sa bibig ng mga sanggol at ng mga sumususo ay inyong nilulubos ang pagpupuri. At siya'y kanyang iniwan at pumaroon sa labas ng bayan sa Betanea at nakipanuluyan doon. Pagka umaga nang siya'y bumalik sa bayan, nagutom siya. At pagkakita ng isang puno ng igos sa tabi ng daan ay kanyang nilapitan at walang nasumpungang anuman doon, kundi mga dahon lamang. At sinabi niya rito, mula ngayon huwag kang magbunga kailanman, at pagdakay natuyo ang puno ng igos. At nang makita ito ng mga alagad ay nangagtaka sila na nagsasabi, ano't pagdakay natuyo ang puno ng igos? At sumagot si Jesus at sinasabi sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, kung kayo'y may
pananampalataya at di mga ilangang hindi lamang magagawa ninyo ang nangyayari sa puno ng igos, kundi maging sabihin ninyo sa bundok na ito, mapataas ka, ang magsugba ka sa dagat ay mangyayari. Balain po sa tanang Diyos. Verse 22, ang lahat ng mga bagay na inyong hihingin sa panalangin na may pananampalataya inyong tatanggapin. Ipapakita ko lamang po sa inyo isang ilustrasyon ng isang puno na kung saan ito ay wala ng silbi. Ayan po. Ang makikita nyo sa screen, yan po ang example ng puno ng igos kung saan nawalan po ito ng buhay. Kung saan wala na po mga dahon at ito'y nalagas. Sapagkat isinumpa ng Panginoon. Ayan po isang example lang po ng puno na walang kabuluhan. Tayo po yung magpatuloy. At basahin po natin sa Aklat ni Marcos, Kabanata 11, 12 hanggang 19 po. Aklat ni Marcos, Kabanata 11, versikulo 12 hanggang 19. Mark chapter 11 verse 12 to 19. Atin pong basahin. At kinabukasan, pag-aalis niya sa Betania, ay nagutom siya at pagkatanaw niya sa malayo sa isang puno ng igos na may mga dahon, ay lumapit siya na baka sakaling makasumpong doon ng anuman, at nang siya'y malapit na sa kaniya ay wala siyang nasumpungang anuman, kundi mga dahon, sapagkat hindi panahon ng mga igos. At sumugot si Jesus at sinabi rito, sino mang tao'y hindi kakain ng iyong bunga mula ngayon at magpakilanman. At ito narinig ng kanyang mga alagad. At nagsidating sila sa Jerusalem at pumasok siya sa templo at nagpasimulang kanyang itaboy ang nangagbibili at nagsisibili sa loob ng templo at ginulo ang mga dulang ng mga papalit ng salapi at ang mga upuan na nagbibili ng kalapati. Verse 16. At hindi niya ipinahintulot na sino man ay magdala ng anumang sidlang sa templo. At siya'y nagturo at sinabi sa kanila, hindi baga nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay panalanginan ng lahat ng mga bansa na dapat ginawa ninyong yungib ng mga tulisan. At yaong narinig ng mga at siya'y nagturo at sinabi sa kanila, hindi baga nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay panalanginan ng lahat ng mga bansa. Katapwat, ginawa ninyong yungib ng mga tulisan. Verse 18. At yaong narinig ng mga pangulong saserdote at ng mga iskriba at pinagsisikapang kung paanong siya'y kaniyang mapupuksa, sapagkat nangangatakot sila sa kanya dahil sa buong karamihan ay nangagigilala sa kanyang aral. Verse 19. At gabi-gabi lumabas siya sa mga bayan at sa pagdaraan nila, pagka umaga ay nakita nila ang mga puno ng igos ay tuyo na mula sa mga ugat. At sa pag-akala ni Pedro na sinabi pa sa kanya, Rabi, narito ang sinumpamong puno ng igos ay natuyo na. Yan po yung pagkabasa ng salita natin ayon kay Mateo at ayon kay Marcos. Ang nabasa po natin ay patungkol sa pagpasok niya sa Jerusalem, kung saan pinagtataob niya po yung mga lamesa ng mga nangangalakal doon.
kung saan yung puno ng igos ay kanyang pinatuyo. Mga kapatid, ngayong Lunes Santo ay hindi lamang ordinaryong araw sa ating mga kalendaryo. Ito ang araw ng konfrontasyon sa atin ng Panginoon. Matapos ang masayang selebrasyon ng araw ng Palaspas, ngayon naman po ay ang Panginoong Hesus ay pumunta sa palasyo, hindi bilang hari, kundi bilang dumiretso sa templo upang sabihin ang mga dapat sabihin. Bago niya harapin ang krus ng Kalbaryo, hinarap niya muna ang puso natin, ang puso ng mga tao. Hinamon niya tayo kung bakit ganyan ang nangyari sa templo, bakit naging pugad ng mga magnanakaw, bakit naging pugad ng mga tulisan, bakit ang puso natin bilang mananampalataya ay hindi handa sa pagdating ng Panginoon, bakit hindi handa sa pagdating ng ating tagapagligtas. Alalahanin natin ang ginawa ng Panginoon. Siya'y nagalit, pinagwawasak niya ang mga paninda ng mga nagbebenta sa templo. Ang sinabi niya, bakit ginawa niyong pugad ng magnanakaw ang dapat sana'y bahay panalanginan o bahay ng kanyang ama? Ang paghahanap ng kadalisayan, pinaalis niya ang mga manggugulo. Basahin natin yung talata sa Mateo 21 hanggang 12 hanggang 13. Mateo kabanatay 21 12 hanggang 13. At pumasok si Jesus sa templo ng Diyos at itinaboy niya ang lahat ng mga nangagbibili at nangamimili sa templo at ginulo niya ang mga dulang na mga namamalit ng salapi at ang mga upuan ng mga nagbibili ng mga kalapati. At sinabi niya sa kanila, nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay panalanginan, katapot ginawa niyong yugib ng mga tulisan. Nung pumasok si Jesus sa templo, hindi siya natuwa. Ang bahay na dapat ay para sa panalangin, naging palengke ng mga dayaan at mga negosyante. Ginamit niya ang otoridad niya bilang anak ng Diyos, bilang anak ng tao. Itinumba niya ang lamesa, pinalayas niya ang mga ngalakal na ito. Ano ang hamon sa ating panahon? Sinabi sa unang Korinto, kabanatay 6, versikulo 19, na tayo ang templo ng Espiritu Santo. Tanungin mo ang sarili mo, tanungin ko sarili ko, ano nga ba ang mensahe ng salita ng Diyos sa ngayong Lunes Santo sa atin? Ano ba yung mga nakahambalang dyan na sagabal sa pagdaan ng ating Mesyas? Galit ang Panginoon. Masasakit na salita ang binitiwan niya. Bakit? Dahil natagpuan niya ano mga bagay ito, ang mga bisyo, ang mga sobrang pag-aabala natin sa mundong ito. Ayaw niya sa silid panalanginan ay mga istorbo upang hindi tayo makapag-concentrate sa pagdarasal, sa ating pananalangin. Kailangan alisin natin ang mga hadlang sa ating buhay. Hanaan natin ng Panginoon na ang mga prioridad na mali sa ating buhay ay ialis niya sa atin. Ayaw niya na tayo ay magkaroon ng mga maling gawain sa ating mga puso at buhay. Maingay ang palengking ito ng ating buhay. Napakaraming depresyon, napakaraming kaisipan na nililikha ng sanlibutan ito. Subalit ang pagsamba sa Panginoon, kagaya na sinabi niya, na ngayon na nga, ang pagsumasamba sa Kanya ay sa Espiritu at Katotohanan. Narito nga ang banal na Espiritu, hayaan natin maging malinis ang ating puso't buhay upang siya'y manahan sa atin. Sinasabi ng Marcos, kabanatay 11, 12, 14, 20, hanggang 25, higit pa sa anyo, huwag lang tayong maging dahon o palamuti lamang.
Kagaya ng punong iyon kung saan ang Panginoon na hindi nalugod, hindi natuwa ang Panginoon. Dahil nung kailangan niya ng bunga ay hindi siya nakasumpong. Nakita si Jesus ng puno ng igos, malago, luntian, at mukhang buhay na buhay. Ngunit walang bunga. Hindi siya natuwa doon, isinumpa niya ito. Isang babala sa atin bilang mga tao, kung tayo'y nabubuhay, tayo ba'y sa paningin ng tao, sa paningin ng mundo ay malagong malago, sa paningin ng lahat ay napakayaman o napakabunga, o bilang mga nasa pananampalataya, kung tayo relihiyosong tao o isang Kristiyano di umano, tayo ba ay panlabas lamang na nagpapakitang tayo banal o nagpapanggap lamang? Hindi kinakailangan ng Panginoon ng mga bagay na panlabas lamang kung wala naman po yung tinatawag na panloob na kabanalan. Hinihanap ng Panginoon sa atin ang mabunga sa spiritual na larangan. Ito po yung katotohanan na pagiging tao natin. Kinakailangan na meron tayong Espiritu ng Diyos na tumatahan sa atin. At ang bubunga ito ng mga bunga ng Espiritu Santo. Anong hamon sa atin? Madali lang ito, magmukhang Kristiyano. Magpapaniwalain ang lahat. Subalit, hindi mo maloloko ang Panginoong Diyos. Hindi natin maloloko ang Panginoong Diyos. Ang pagiging Kristiyano sa pangalan ay hindi sapat. Ang pagiging Kristiyano sa relihiyon o pagsulat mo ng ikaw ay Kristiyano sa relihiyon ay hindi magdadala sa iyo sa buhay na walang hanggan. Subalit, ang pagtanggap kay Kristo ng buong buhay mo. Hindi po ang pagdadala lamang ng Biblia. Hindi lamang po ang pag-attend sa mga simbahan o anumang kinabibilangang reliyon. Hindi lamang po ang pag-aawitan natin, magsama-sama natin. Ang katotohanan ng isang Kristiyano po ay hinahanapan tayo ng Panginoon ng bunga. Bunga na katibayan na tayo nga po ay kanyang pinili o kanyang anak. Anak tayo ng Diyos. Nakikita ba ang pag-ibig sa atin? Ang bunga ng Espiritu Santo, ang kagalakan, kapayapaan, pagtitimpi, pagpapatawad sa ating mga kaaway, na nababasa naman natin sa Biblia. Sangayon sa Galatia, Kabanata 5, versikulo ay 22. Ating nga pong basahin. Ito po dapat na makita sa atin ng Panginoong Jesus. Pag wala ito po yung hindi matutuwa sa atin ng Panginoong Jesus. Sa aklat ng Galatia, Kabanata 5, versikulo 22. Ito po, basahin po natin. Katapos ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandaang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil. Laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Matupad nawa sa atin, mga sumasampalataya, ang mga bagay na nabanggit. Yan po ang bunga ng Espiritu Santo. Ayaw ng Diyos sa palamuti. Ayaw ng Diyos sa mga pakitang o dahon lamang. Ayaw niya sa panlabas na anyo lang na kabanalan. Subalit, ang gusto ng Panginoon ay ang bunga ng bunga ng pananampalataya. Yan po yung bunga ng pananampalataya niya, yung mga nabanggit ko po kanina. Yan po yung tunay na pagbabago. Hindi lang basta reliyon lang na walang tunay na relasyon. Ang gusto ng Panginoon ay ang patuloy na pakikipag-ugnayan sa Kanya. Huwag tayong tumulad sa tuyong puno ng igos. Walang silbi. Ang autoridad ng Panginoon, nung nagalit po siya, nang itinumba niya yung mga ay karapat dapat lamang po. Dahil siya po ang may-ari ng ating buhay. Siya po ang may-ari ng lahat ng bagay. Kaya meron po siyang totoong puso sa kanyang pagsasabi na ang bahay ng aking ama ay ginawang pugad na magnanakaw. Tayo po ba'y matutuwa kung sakaling ang bahay po natin o nga ang ating pamamahay ay bigla na lang may ibang taong pupunta
At kung saan, iba-iba na lang po ang ginawa sa bahay natin. Nagbenta ng kung ano-anong bagay. O ginawang anuhan ng bisyo o kung anumang masama. Matutuwa kayo. Kapag inyong pamamahay ay ginawang dugyot, ginawang marumi, ginawang tindahan ng kung sino-sino, na hindi naman para doon yung bahay na yon. Ang bahay na yun ay para sa mga tao na nakatira doon at nagiging masaya sa pag-ibig. Gayun din naman, ang bahay ng Ama, bahay ng Ama ni Kristo, walang iba kundi ang Ama na sa langit, ay dapat tatawaging bahay panalanginan. Ngayong Lunes Santo, naway naintindihan natin at napagpala tayo ng ginawa ng Panginoong Hesus na hari ng mga hari. Hindi lamang siya basta bisita sa buhay natin na tuwing gantong araw o Lunes Santo o Holy Week ay saka tayo magiging banal o saka tayo magiging makadiyos. Ang buhay natin, sampu ng lahat ng tinatangkilik natin ay sa Kanya. Pagpugaya natin siya bilang totoong hari ng ating buhay. Kung tayo nagkasala, huwag tayong paulit-ulit na magkamali. Tayo humingi ng tawad at patuloy na mamuhay sa kabanalan. Siya po ang may-ari ng tahanan ito. Hindi lang po tayo po dapat ang magsisilbing bisita rito. Ang Panginoon po ang may-ari nito. Nandiyan po yung dapat tayo ay mahihiya sa Panginoon sapagkat pinakakialaman natin itong buhay nito. Nakikihiram lamang po tayo ng buhay na ito. Nakikihiram lamang po ng kwarto na ito. Ang mga pinansyal o anumang trabaho o relasyon natin, pamilya, lahat po yan ay pahiram lamang po ng Diyos sa atin. Hindi lamang po ngayong Lunes Santo, hindi lamang po ngayon dapat natin inaalala ang mga ginawa ng Panginoon. Kundi sa tuwi-tuwi na, dapat po ay mabuhay ang Panginoong Diyos, Yesu Kristo, sa ating mga puso. Buhay. Dapat isuko mo, kapatid, mga sumusubaybay, ang iyong buhay kay Kristo. Dahil nasa Kanya ang susi ng kaligtasan. Siya magsasaayos ng iyong buhay na patapon. Siya ang maglilinis ng iyong basura. Saan mang sulok tayo magpunta, saan sulok ng bahay na ito, alam ng Diyos ang ating buhay at pagkatao. Ang krus, ang tanging paraan upang tayo magbago. Ang ginawa ni Kristo ang maglilinis sa atin. Ang ginawa ni Kristo ang tunay na buhay na walang hanggan. Ang magsasalba sa ating mga kasalanan. Huwag hayaang lumipas tong Lunes Santo na ito, itong banal na araw na ito na pinagdidiwan ng mga Kristyano na hindi nabubuksan ng Panginoon Diyos. Tumutok-tok ang Panginoon Diyos sa pinto, hayaan natin siyang papasukin at tayo magkakasalo-kasalo kasama ang Panginoong Hesus upang manahan sa ating mga buhay. Tayo manalangin. Panginoong Hesus, katulad po ng mga nabanggit sa banal na kasulatan na pagpunta nyo sa templo ng Jerusalem, pinagtataob-taob nyo ang mga ngalakal na ito, yung mga gamit pagtitinda at sa pandaraya. Hagaya po ng mga bagay na ginawa nyo at pagsumpa nyo sa puno ng igos. Tunay nga, Panginoon, na kami po ay walang silbi. Walang silbi, subalit sa inyong kalooban, Panginoon, gawin nyo kaming may silbi. Tulungan nyo po kami na manahan sa inyong kalooban, patuloy na hanapin ka. At kami po ay nagpapakumbaba na patawarin namin ang may kasalanan sa amin. Mamuhay kami sa Kristiyanong pamumuhay, ngayon at pagpagpakailanman. Tulungan kami na palagi kaming manalig sa inyo. At muli, pinagpapatuloy namin ang buhay na ito na may kagalakan sa paglilingkod. Ito po ang aming hiling at panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Marami pong salamat at mabuhay sa atin ang ebanghelyo ng kaligtasan na ginawa ng Panginoong Jesucristo. Amen at amen. Pagpalain po ang lahat ng nakinig. Sa Diyos po ang papuri, karangalan ngayong araw ng pag-alala natin sa Kanya. Maraming salamat po.